morning, good afternoon, good evening. Welcome back sa ating channel na Isa Trap. Ngayong araw na to ay siguro 95% ng ating tubig ay tap water na. Dahil ang pure tap water dito sa amin ngayon ay umaabot ng 147. Samantalang ang measurement ngayon ng tubig namin ngayon ay 139. I-measure natin yan kanina. At pwede nating i-measure ulit ngayon para makita nyo rin. Ayan. So, 144 na. Nag 144 na siya ngayon. So, konting-konti na lang talaga. Kumbaga 98% ng tubig natin ay tap water na talaga. So, pwede pala yan, sir. Pure tap water ang gawin natin. Kung wala na talaga kayong tubig na rainwater or distilled pa, wala pa kayong may didilig sa kanya na distilled na galing sa water refilling station, kaysa naman hayaan nyo yung halaman nyo na mategi, mamatay. Tap water, no? Tapos sa mga susunod na araw, pag naka-acquire na kayo ng mga low mineral water, so doon nyo na i-wash or i-diligan, no? So doon na kayo magbawas ng mineral buildup. So ngayon ididilig natin to sa ating mga halaman, di ba? 140 ppm, no? Pero alam nyo ba, ginagawa nyo rin to? Hindi nyo lang alam, no? Kailan ito ginagawa? Yung pagdidilig ng kanto kataas. Kapag kayo ay nag-i-spray ng fertilizer. Nag-i-spray kayo ng fertilizer, ayun talaga yung timplahan yan, no? Ang timplahan ng Maxi, ang fertilizer 70 to 150 pataas yung iba. Yung iba nga umaabot ng thousands pero hindi ko na ina-advise sa inyo yun. Pero iba talaga gumagamit ng ganun kataas na concentration. Pero kung ako sa inyo, hanggang 150 okay na yan. Kasi kung paabutin nyo ng sobrang taas at hindi matolerate ng halaman, kinabukasan meron na kayong minarinate na carnivorous plant. Kaya huwag nyo nang gagawin kung hindi nyo kayang panindigan yung ganun kataas. So dati kasi active pa ako sa mga forums, pati sa mga group, no, sa online sa pag-aalaga ng carnivorous plant. Kaya minsan ayun, yung mga extreme fertilizer na may nababasa rin ako ng mga post nila. Talagang pinapractice talaga nila. Mostly ang ginagawa nila diyan directly doon sa traps o kaya directly doon sa picture kung nipentes naman. Diba? So ginakaya naman. Tsaka hindi naman sila natatakot kasi kung mamatay man yung pinaglagyan nila ng fertilizer, traps lang yung mamamatay or pitcher lang yung mamamatay. At paminsan kung nagiging successful sila, ang ganda ng epekto dun sa halaman. Solid talaga. Kaya lang kung magkamali ka, solid rin kasi talagang mamamatayan, mangingitim talaga yan kasi sobrang taas ng minerals ng timplahan nila. So pagka kayo po pala yung nagdidilig at may mga flower yung inyong plants, huwag nyong hayaang matamaan yung flower. So sa baba kayo magdilig. Sa baba lang. Mabe-benefit pa rin naman yung buong halaman doon kahit na sa mga traps nyo lang idilig or sa mga root system or sa rhizome nyo lang idilig. Kung maanggihan walang problema, pero hanggat maaari huwag nyong didiligan ng direkta sa flower. Ayan. So dito naman tayo. So yung mga maintenance na ginagawa ko ngayon habang walang pasok, nagtatanggal ako ng mga ligaw na halaman, damo doon sa mga carnivorous plant natin. Kasi pagka hinayaan yan tumubo ng tumubo, once na mamulaklak na yung mga damo na yan at mag-produce ng seeds, no, at maikalat na sa medium nyo, problemang malaki na yan. Kasi ang hirap na i-manage. Imbis na konting trabaho lang sa umpisa, ayan, talagang uubusin yung oras mo sa pagtatanggal ng damo. Kaya early on, pag may nakita na kayo ng mga possible na damo, lalo na yung nagpo-produce na ng mga pods or flower, seed pods or flower, tanggalin nyo na agad yan. Kasi pag hindi nyo tinanggal yan, nga, problemang malaki yan. Dahil
magiging sila na yung parang tanim mo, hindi na yung mga halaman kasi sa sobrang dami nila. Tapos kahit anong dilig mo, parang tuyo palagi yung medium kasi sila yung nag-a-absorb ng moisture imbis na yung halaman mo. Kaya kahit na parang may mga value minsan yung mga tinatanggal kong mga damo, hinayaan ko na. Kasi tutubo naman yan. Yung pag may nanghihingi ng mga fern, binibigyan ko. Kaya yung mga nabili dyan sa Shopee store natin, magsabi lang kayo, daming fern dito ng mga pakalat-kalat lang sa mga halaman natin. Nasamahan natin. Basta't nandito ha, at meron tayo. Alam na nung iba yan na mga nakahingi sa akin ng fern. At itong mga fern na to, kusang natubo na lang eh. Ewan ko kung paano sila nakakatubo sa mga tanim natin. Nakita nga ng mga taga DNR yan. Sir, ba't kayo may mga fern na ganito? Hindi yan registered dun sa ano nyo, sa permit. So, sabi ko ma'am, talaga natubo dito yan. Kung gusto nyo kunin after ng ilang linggo na meron na naman yung mga yan. So damo lang talaga dito sa amin yan, yung mga fern. Kaya hinahayaan na lang namin na tumubo at tinatanggal kapag sobrang dami na. So ito yung mga halaman na nilipat natin. Galing to lahat sa baba. So dito na natin sila nilagay para hindi na tayo bababa pag magdidilig. Medyo maasikaso talaga pagka malayo yung isang growing area. Malapit na nga rin yan pero nalalayuan kami kasi yung effort mo nadodoble. Imbis na dire-diretso ka magdilig, bababa ka pa, kukuha ka pa ng tubig, pagka nalobat, i-charge mo pa yung pandilig mo. Kumbaga, maraming steps sa pag-aalaga ng maraming carnivorous plant. Mas simple way na pag-aalaga mo, mas maganda. Mas sustainable. Kasi pag sobrang dami ng steps, kahit na dalawa na kayo nag-aalaga or tatlo, na kayo, kumbaga mahirapan kayo, sayang yung oras. Ayan. May mga good size na tayong seedling doon, siguro after 3 months mga malalaki na yung mga yan nandun sa dulo. Ito yung mga nasa cabinet natin. Sabi okay daw ang epekto kay Gypsy Cola. Hindi ko masyado napapansin pero siguro nga parang lumalaki yung dahon niya, lumalapad Dito sa mga Nepenthes wala pa ako nakikitang ganda, pagkakaiba. Tsaka sa mga BFT. Pagka sobrang dami ng seedling nyo, i-maintain nyo pa rin yan. Nakakatamad i-maintain yung sobrang daming halaman, pero kung hindi nyo sisimulan, mauubos siya, mamamatay. Kaya dapat kahit paunti-unti yung progress, mini-maintain nyo pa rin. Tapos ito pala mga sundews, pag nagdidilig kayo, kung ayaw nyong mawala yung dew nya, huwag nyo diligan sa ibabaw. I-water tray nyo, o kaya babad lang ng konti sa tray tapos tanggalin na yung tray na water tray. O kaya ito, diligan nyo sa ilalim. Ayan, ilalim at gilid. Ayan, makakatulong na rin yan para ma-moist yung mga halaman sa taas. Pero hindi matatanggal yung dew nila. Pero dapat yung inyong paso parang ganyan na maraming butas para naman na-access nung dilig nyo yung mga halaman o yung medium na nasa taas. So ilang muna at salamat sa inyong panonood. Sana may natutunan kayo kahit papano. No,
nauubos yung inyong tubig na pandilig na mga low ppm, pwede kayong magdilig ng mga medyo mataas na na concentration ng minerals, pero sana hindi sobrang taas. Siguro kung ako sa inyo, siguro hanggang lang 250, ayan na yung max. Pero yung lalampas pa dyan, baka delikado na. 250 kasi tolerable pa sa halaman niya ng ilang araw. Pero yung 500 or 400 na galing sa mga deep well, malabo eh. Isang araw lang baka mangitim na agad yan. Kasi may nagtry na nun dati na isa sa mga bumili sa akin. Hindi mo, sinandan ko na ng link ng video, binigyan ko pa ng text na guide, yung ating basic carnivorous, basic Venus flytrap care guide. Ang problema, hindi niya binasa. So ang ginawa niya, alam niyo kung tinanim niya sa lupa na ordinaryo yung Venus flytrap at diniligan niya ng ordinaryong tubig. At kinabukasan, hindi niya na makita yung Venus flytrap niya kasi kulay itim na, no? So nangitim. So wag niyong hayaan na sobrang taas. Kung sakali magdidilig man kayo ng tubig na mataas yung minerals, wag sobrang taas. 250 pababa, okay na yan. 250 ppm or total dissolved solid, TDS. Tapos pa medium naman, wag kayong gagamit ng kahit anong medium maliban na lang dun sa mga low mineral na medium. No, ang pinaka-advice ko talaga is sphagnum moss and perlite. Wag muna kayong pumunta sa ibang medium. No, kasi pwede naman talaga yung gamitin yung ibang medium pero may proseso. Kung kayo nag-uumpisa pa lang, ina-advise ko sa inyo na sphagnum moss and perlite lang muna. Pagdating naman sa sunlight, kung dati-rati sinasabi natin full sun. Pero ngayon, parang hirap na mag-alaga sa full sun. No, so ang gawin niyo muna, i-acclimate niyo ng masinsinan yung mga halaman niyo bago niyo i-full sun. Kung dati-rati 1 week, 2 weeks ang preparation, ngayon gawin nyo ng mga 3 weeks up to a month bago nyo ipulsan. O kaya kapag meron ng 1, 2, 3 new growth, no, na mga bagong traps, doon nyo na ilabas yung inyong bagong mga halaman. At huwag nyo ilabas na direkta agad. Unti-unti na pag-expose sa more intense na light source. So yun lang. Pagdating sa indoor naman, wala akong masyadong may advice sa inyo dahil outdoor nga ako. Pero ang mga nagiging problema dyan, pag masyadong malapit sa grow light, madaling masunog. Tapos pag may bagong dating na halaman at hindi nila hinihiwalay at sinalaman agad nila sa halaman, nagkakaroon agad ng infestation kasi nga sa liit ng growing area at magkakasama ang mga halaman, ang bilis makahawa ng mga halaman. Lalo na yung spider mites na hilig talaga sa napaka humid na lugar, no? Kaya ang bilis nilang kumalat. So, yun lang muna. Salamat sa inyong panonood. God bless and bye-bye.